Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pilipinas, handa na para sa ASEAN 2026. Nagpahayag ng kahandaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN 2026 kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing host country. Sa kanyang plenary intervention kaninang tanghali sa nagpapatuloy na 47th ASEAN Summit sa Malaysia, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa Malaysia para sa kanilang mainit na pagtanggap sa bansa at isang mainit na pagbati rin sa Timor-Leste bilang bagong kasapi ng ASEAN. Nagpaabot din ang Pangulo ng pakikiramay sa Thailand kasunod ng pagpanaw ni dating Queen Sirikit. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Mahalaga rin para kay Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mutual benefits and dialogue, lalo na sa Indo-Pacific, habang binigyan diin niya ang patuloy na commitment ng Pilipinas sa UNCLOS at Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction o BBNJ Agreement. Sa usaping ASEAN Trade Agreements, kagaya ng ATIGA Protocol at ASEAN-China FTA 3.0, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta sa open markets, infrastructure development at regional economic growth. Patuloy din ang pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa inclusive at sustainable development sa pamamagitan ng social protection, disaster resilience at environmental cooperation. At maaari na po akong tumugon sa inyong mga katanungan. Ang tanong mula kay Marie Sumali, GMA 7. Good afternoon, ma'am. Ma'am, with regards naman po sa bilateral meetings this morning, could you share with us the key takeaways and some major agreements and commitments reached during the bilateral meetings of the President with Cambodia, Canada, and Thailand, or kung pwede rin yung iba pang naabutan? Opo, sa ngayon, ang maibibigay ko lamang sa inyo ay ang kanyang ang naging bilateral meetings with Cambodia, Thailand, and Canada. Unahin po natin ang Cambodia. Ang dalawang leaders po ay diniscuss po ang upcoming Philippine chairship sa darating na Asian Summit sa susunod na taon. At ang Cambodia rin po ay nagpahayag ng kanyang suporta sa pagiging chairship po ng Pilipinas. At ang dalawa po ay napag-usapan din po ang developments between Thailand and Cambodia, especially the signing of the terms of reference of the ASEAN Observer Team. At pantungkol po naman sa Thailand, unang-una po ay pinaabot po ng Pangulo ang pakikiramay sa pagpanaw po ng Her Majesty the Queen Sirikit. At ang Prime Minister po ng Thailand ay nag-express din po ng suporta para sa Pilipinas sa darating na taon sa pagiging host country para sa ASEAN Summit. At ang dalawang bansa rin po ay pinag-usapan at gustong palawigin pa po ang usapin tungkol sa tourism, trade and investment, including po the engagement with private sector. At nagkaroon din po ng pag-uusap at na-highlight din po ang patungkol sa agricultural exchanges. At pagdating naman po sa Canada, nagkaroon din po, na-highlight po ang strong people-to-people exchanges. At nagpasalamat din po ang Pangulo sa Canada dahil sa pagsuporta sa Pilipinas patungkol po sa shared values at including po the international law, particularly UNCLOS. At sila po ay magkakaroon ng constructively engage in ASEAN. Yan, and they will also boost trade and investment and energy cooperation. So yan lang po yung pinaka-highlights sa kanilang naging bilateral agreements. Bilateral meetings. Okay. Ma'am, follow-up lang dun sa Canada na binanggit na susuportahan sa UNCLOS. What specifically did you mean by this? Ano pong bahagi? Is this with regards to the ongoing more aggressive tension happening in the West Philippines? Sinusuportahan lang po yung naging desisyon patungkol sa ating karapatan, maritime rights,
At dahil ito po ay base naman sa international law at ito po ay sinusuportahan ng Canada. Sunod na tanong mula kay Chloe Upana, Business World. Good afternoon po. Ma'am, pasensya na, follow-up lang po dun sa Canada. Napag-usapan po ba kanina yung status ng Visiting Forces Agreement as well as ang ating Philippine-Canada Free Trade Agreement? Hindi pa po namin masasabi at malamang ang Pangulo po kung makapagsasabi niyan kung meron na pong ganyan. As we speak, wala pong naibanggit sa amin na kung ito na pag-usapan. Thank you po. On other matters po, nabanggit niyo po yung ATIGA and ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yusek, why are these two trade pacts important for the Philippines in terms of trade relations, and what are the projected figures on trade flows, exports, imports, and investment that the Philippines can expect? Okay, natanong po natin mismo si Secretary Tess Lazaro at ibibigay ko po ang kanyang pahayag patungkol po dito. The ASEAN-China Free Trade Area or ACFTA has long been one of the ASEAN's most important economic partnerships. Now, with the 3.0 upgrade, both sides are working to make this partnership more modern, more comprehensive, and better aligned with today's global realities. The upgraded protocol opens new opportunities for high-impact cooperation in areas that are increasingly vital to our region's future, from the green and digital economies to sustainable supply chain connectivity. It also provides fresh pathways to empower micro, small, and medium enterprises, enabling them to participate more fully in the regional value chains. At the same time, the strengthened frameworks on fair competition and consumer protection will help ensure that the benefits of growth are inclusive, broad-based, and sustainable. The original ACFTA provides guidance in the following aspects of trade: trade in goods, rules of origin, customs procedures and trade facilitation, standards, technical regulations, and conformity assessment procedures, sanitary and phytosanitary measures, trade in services, investments, and economic and technical cooperation. The ACFTA 3.0 upgrade now includes guidance on competition and consumer protection, digital economy, green economy, supply chain connectivity, and micro, small, and medium enterprises. End of quote. At patungkol naman po sa ATIGA, ATIGA, according to Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs in the Philippines, Secretary Frederick Go, and I quote, "The upgrading of the ASEAN Trade in Goods Agreement, or ATIGA, ensures the agreement's continued relevance in addressing contemporary trade challenges. The enhanced agreement offers significant benefits, particularly through improvements in trade facilitation measures, transparency provisions, dispute settlement mechanisms, and the inclusion of new and emerging trade elements. Notably, the mutual recognition of authorized economic operations, or AEOs, will allow certified traders to benefit from expedited cargo clearance throughout ASEAN. Additionally, businesses will find it easier to comply with administrative requirements, self-declaration of origin, the implementation of the Electronic Certificate of Origin, or eForm D, and acceptance of digital documentations. At mamaya po, ang kabuuang mensahe po ni Secretary Go ay ibibigay ko po sa inyo. Thank you, ma'am. Sunod mula kay Maricel Halili, TV5. Hi ma'am, magandang hapon po. Ma'am, yesterday, Executive Secretary Lucas Bersamin mentioned that they cannot allow indiscriminate freedom to access SALNs. What does it mean? Will the president is still willing to provide the copy of SALN to the public, or pipili na lang ba kung kanino ibibigay? Ano pong ibig sabihin ni E.S. Bersamin when he mentioned that SALNs can be used as a weapon to government officials? Unang-una, nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority, at meron naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang ombudsman, at sinabi din naman po dito na lahat ng request for SALN ay pagbibigyan, pero may mga certain guidelines po na ibinigay ang ombudsman. So ang ehekutibo po ay tutugon dito.
follow-up, ma'am. Kahapon po natuloy ba yung meeting among cabinet secretaries about the SAL and what was their agreement? Yes, kahapon po nagkaroon po lamang po sila ng informal meeting at napag-usapan nga po na ito na sila na may tutugon base dun po sa procedure ng ombudsman at yun na rin po ang sinabi ng ni ES Bersamin na hindi pwedeng magamit ito indiscriminately, let's say political attacks or whatever na paaaring maka-discredit sa mga public officials. But still, nandiyan naman po ang procedure na inilahad ng ombudsman at ang bawat isa naman po ay tutugon dito. Salamat, Yusek. Sunod po mula kay Dexter Cabanzo, Philippine Daily Report. Good afternoon po, Yusek. Ombudsman Remulla said na he wanted a review of the drug war cases during the administration of President Duterte. Katanong ko lang po if the President is informed about this move and ano po yung gagawin ng executive to support this move ng Ombudsman. Ang ombudsman po kasi ay isang independent body, constitutional body. So wala pong hindi po kailangan nilang mag-report sa Pangulo kung ano po ang gagawin nilang mga aksyon para po sa mga pagtugis sa mga maaaring may sala na mga public officials. So kung ano po ang kakailanganing tulong ng ombudsman sa mga law enforcement agencies to get the, let's say, data or facts or reports, yun naman po ay ipagkakaloob. Pero para po ipagpaalam pa sa Pangulo ang gagawin ng ombudsman, hindi po saklaw ng Pangulo ang anumang aksyon na gagawin po ng ombudsman, Office of the Ombudsman. Thank you po. Sunod mula kay Joyce Rocamora, Philippine News Agency. Good afternoon, Yusek. Yes po. China and the US held their latest trade talks yesterday po. Is there also going to be a similar meeting between the Philippines and the US economic team, specifically Sec Roque? Sa ngayon po, natanong po natin si Secretary Go at wala pa pong update patungkol po dyan. Hindi po napag-uusapan. Pero for this mission, ma'am, ano yung mga ka-meeting? Sino-sino yung mga ka-meeting ni Sec Roque or Sa ngayon, kasama sa delegation? opo, sa ngayon po, wala pong pakikipag-meeting ang presidente sa anuman na patungkol po dyan. At yun lamang po ay nagpirma lang po ang ating Secretary Cristina Roque ng 2 agreements. Ano yung agreements, ma'am? Yung Atiga Ayun and lang. opo. Okay. Ma'am, ako na rin. For the Timor-Leste, ma'am, the President already made a statement about it. Meron na po kaming binigay sa Yeah. media. Opo. Can I also make a follow-up? How are we anticipating yung role ng Timor-Leste? The role that they would play once we chair the ASEAN Summit next year. Alam naman po natin na bawat miyembro po ng ASEAN ay meron po silang mga goals, shared goals, patungkol po sa ekonomiya, sa security. So asahan po natin lahat ng mga miyembro ng ASEAN, including na po ang bansang Timor-Leste, ay pare-pareho po nagagawa at gagawi dito sa ganitong klaseng goals po. Next question mula kay Richmond Cabello, Navy Trip. Good afternoon po, Yusek. Maybe just get the palace reaction that dito po kasi sa recent development in the Duterte case in the ICC, ginamit po ng defense team niya yung statement po ni President Marcos Jr. in terms of the ICC jurisdiction issue. Ano po ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Sa ating pagkakaalam, ang ICC will base its decision or order or resolution on the Rome Statute. And it will not be guided by the political statements. So kung yan po ay kanilang gagamitin, depende na po ito sa ICC kung paano po nila itong i-evaluate. But sa aking pagkakaalam ay hindi po sila sumusunod or hindi po sila nai-influence ng anumang political statements. Thank you po, Yusek. Maraming salamat. At para sa good news, ulit, Pilipinas
Sumailalim sa kasunduan na naglalayong patatagin ang kalakalan sa ASEAN Summit sa Malaysia. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang exports, magbigay ng trabaho at patatagin ang product quality, sustainable trade at regional resilience, lumagda ng 2 kasunduan ang Department of Trade and Industry o DTI nito lamang Sabado sa Malaysia. Kasalukuyang nasa Kuala Lumpur ang Pangulo para magpatuloy o nagpapatuloy ng 47th ASEAN Summit at related summits kasama si DTI Secretary Cristina Roque at ilang pang kabinete nito. Ang kasunduang nilagdaan ng ahensya ay ang ASEAN-China Free Trade Area o ACFTA 3.0 Upgrade Protocol at Second Protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement. Sa ilalim ng kasunduan ACFTA 3.0 Upgrade, napagkasunduan ng ASEAN at China na palalimin ang kooperasyon sa digital, green at sustainable trade sa pamamagitan ng improved customs procedures at iba pang trade measures. Inaasahang maraming Pilipino ang makikinabang sa kasunduan na magpapatatag sa tiwala sa e-commerce at cross-border transactions. Samantala, ang ATIGA Second Protocol naman naglalayong i-modernize ang framework ng ASEAN para sa free flow of goods sa rehiyon. Ang mga nasabing kasunduan ay ilang lamang sa mga bunga ng matagumpay na partisipasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Malaysia. At dyan po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.